Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Masang Pilipino. Comelec Chair Garcia, sinisi ang mga botante sa nangyayari sa bansa dahil sa hindi pagpili ng tamang leader. Kasalanan pa ngayon ng mga taong bayan. Problema sa bayan. Sinabi ni Commission on Elections Chairman George Garcia na may malaking papel ang mga botante sa kasalukuyang kalagayan ng bansa kasunod ng kanyang panawagan para sa mas matalinong pagboto sa nalalapit na barangay and sangguniang kabataan elections. Sabi ni Garcia, only voters or those citizens who do not choose the right leaders can be blamed for the country's mess. We should always remember this. Yan ang payag ni Garcia. Ayon kay Garcia, ang pagpili ng mga leader ay hindi dapat ibinabatay lamang sa impluensya ng social media at iba pang plataforma ng media, kundi sa konsensya at maingat na pagsusuri ng mga mamamayan. Hinikayat din niya ang mga botante, partikular ang mga unang beses boboto, na maging mas responsable sa paggamit ng kanilang karapatang bumoto. Wow naman! Konsensya ko no. I don't know kung anong dating sa inyo itong pahayag ng Comelec Chairman. Ang tanong, kumusta ang tiwala nyo sa Comelec? May tiwala ba kayo? Kung ako anyong tatanungin, wala na. Dismayada ako sa Comelec. Personal opinion ko lang ito. Bakit? Itong nangyari kay Congressman Abante. Talo siya eh. Kaya lang, anong nangyari? Kahit na talo si Congressman Abante, kahit may desisyon na ng Supreme Court na ang mga second placer hindi pwedeng upo, pinaupo pa rin ng Comelec si Abante. So, I don't know kung anong mangyari dito. Kaya nga tinatawag itong si Abante na appointed son of Comelec. Kaya dismayado ako doon. Yung nangyari sa party list, Duterte Youth Party List. Ang tagal na yung party list na yan. Bakit ngayon lang itong nakaraang eleksyon na kung ano-ano ang findings nila na violation ko no ng Duterte Party List. Kaya hindi nila pinopo despite the fact na more than 2 million na boto ang nakuha ng Duterte Youth Party List. So, ako wala na akong tiwala sa Comelec. Tapos ngayon magsasabi pa ng ganyan. But in fairness, totoo naman. Kung bakit may corruption ngayon, ang isang malaking factor is dahil din sa mga botante. Kasi nagsisimula ang corruption sa botante. Yung tumatanggap sila ng ayuda o pera pagdating ng eleksyon, tapos iboboto nila kung sino yung nagbigay sa kanila. That's the start of corruption. Although may mga maro na rin ngayon, example sa Davao, bumaha ang ayuda nung nakarang eleksyon. Ang laki ng AX o tupad o akap ba yan? Ang laki. Binuhusan nila. Kailang wais ang mga taga Davao. Tinanggap yung ayuda. Tinanggap. Kaya lang, kung sino yung gusto nila, sino yung napupusuan nila, yung nakikita nila na makakapagbigay ng tunay na serbisyo, binoto nila. Kaya, landslide ang panalo ng mga Duterte doon. Kahit walang naibigay na pera, panalo sila. Yon, dapat ganon ang mga botante ngayon. Sa totoo lang, maraming ilang beses ng eleksyon na dalawa na. Talagang, kung saan ako bumuboto, bigayan, kaya lang, maliliit lang. Doon sa aming, kasi ang presinto ko nasa liblib na barangay sa Bukidnon, paanan ng Ma'am Kitanglan. Noong 2022 nga tinanggap yung, wala ako doon sa aking farmhouse. May nagdala ng pera doon. Tinanggap ng aking katiwala. Sir, ito na yung pera ninyo, binigay ng ganitong kandidato. 600. Tig 600 kami ng aking wife. Anong gagawin namin sa 600 yan? Di namin tinanggap.
Ay, yung aming katiwala, dahil siyang tumanggap, edi sa kanya na yun. So, ito na namang nakarang eleksyon, ganun din. So, I don't know kung kailan magmamature ang ating mga botante, that's the time na aasinso tayo. Kaya tama naman tong sinasabi ni Garcia na may kasalanan ang mga botante. So sana, unti-unting mag-mature, matuto ang taong bayan. Lalo na ngayon, no? Ang daming ayuda na naman. Saan nila gagamitin yan? Baka pang future election na yan. So, grabe. Sana matulad tayo sa US. Noong 2024, nagbakasyon kami sa US. Yun naman yung campaign period. Walang masyadong mano doon. May mga tarpaulin lang. Vote for ganito. Kailang yung bigay ng pera, halos wala. Kung ano lang talaga, ang matindi doon sa US, yung debate. Pinapakinggan ng mga botante yung sagot ng mga kandidato sa debate. Kaunting kamali mo sa debate, wala na. Down ka na. Sana aabot tayo sa gano'n na issue-based ang pagboto. Hindi sa ngayon kasi money-based or kaya political party kung anong sasabihin ng gano'n. God save the Philippines talaga. Kawawa ang ating bansa.